Welcome back mga kaibigan. Ito napakaganda po ng pag-uusapan natin kay Kai Sotto. Makakalaban niya ang napakalakas na team sa Japan. 5 ang world import at player pa ni Tadas Bolotas ang isang makakalaban ni Kai dito. Drafted pa sa NBA Centro pa. Simulan natin dito. May chance pa po ang team ng pambato natin dito sa playoffs. Ngunit maliit na talaga. Pero walang imposible. May panalo lang po nilang remaining 14 games nila or at least 80% ng mga games nila, possible pa rin sila makapasok via wildcard. So bukas, March 30 and 31, back-to-back games po sila kayo dito. At madami po talaga akong ibabahagi sa inyo na nalaman ko. Ito, sa overall standings po pala ng Japan B-League 2014, sila po ang number 2. Yung makakalaban ni Kai. Daming panalo, konti lang ang talo ha. At bakit hindi naman mga kaibigan? Ikaw ba naman, ang 5 pala ang world import, hindi ka pa ba lalakas niyan? So ito po yung official roster nila sa website. Andito si Sebastian sa 6'9" center na import mula Spain. Nag-finals MVP to at slam dunk champion pa dito sa Japan B-League. At andito rin mga kaibigan, ang import mula Brazil, si Leonard Mendel. At bago kayo pakilala yung third world import nila mga kaibigan, yung 2 American muna sa team na ito na nakakalaro bilang local. Si Ryan Rositer, forward center na American, pero ang registered nationality niya ay Japan. Ang pangalawa, si Zach Baranski na isa ding American, pero registered nationality niya ay Japan din. So eto mga kaibigan, pang-5 na agad tayo. Ito makakalaban ni kay bukas, si Arturas Gudaitis. So ito po ay isang Lithuanian center. 7-footer din kapag naka-shoes. Second round draft pick pala po ito ng Philadelphia 76ers noong 2015. At ang nakakatuwa pa, ang nalaman ko, ang agent po pala nito ay agent din ngayon ni Kai Sotto. Yes po, si Tadas Bolotas po na basketball agent. Hawak niya si Kai Sotto at Gudaitis. Pinuntahan pa po mga kaibigan ni Tadas Bolotas ang 2 players na ito nito lang January. Kaya wag po talaga natin palalagpasin ang napakagandang laban na ito para sa pambato natin. Isipin po ninyo, 5 world imports makakalaban dito ni Kai. 2 Americans, 1 South American at 2 European. At lahat po yan ay naglaro pa nung isang araw at tinambangan talaga ang team ng kababayan natin na si Dwight Ramos ng 28 points. At gaya ng nakikita natin, unti-unti na po nagbubunga ang training at pagsusumikap ng pambato natin. Lumalakas na talaga ang kanyang katawan. Puro world import ang nakakabakbakan niya kada games at hindi po talaga siya nagpapasindak. Pumapalag pa siya ng baliyahan. At numbers don't lie mga kaibigan. Kita naman natin, halos 10 games na sunod-sunod pero last game, pang MVP po talaga yung numbers ng pambato natin. Kayo na po mag-isip. Ilang buwan pa at taon na training ni Kai kay Sir Mel, ano magiging resulta? Para sa akin, kita din naman natin ang napakalaking improvements ng pambato natin. Malamang talaga mangyari po yung sinabi po ni Coach Tim Cone na idodomina ni Kai ang Asia. At dadating talaga yung time na hindi ito makakalaro sa Gilas window dahil ito ay nasa NBA na. 100% sang-ayon po ako sa sinabi ni Coach Tim Cone. At ang isa pang nalaman ko, etong mga kaibigan, hindi daw po talaga susuko ang pambato natin sa pag-abot ng kanyang pangarap na NBA. So eto, makakarating po talaga siya doon. Kasi ang nakikita ko lang naman mga kaibigan na dahilan kung bakit hindi siya makukuha o makakarating sa NBA ay kapag nag-quit siya o sumuko na siya. Kaya makakarating po talaga ang pambato natin sa NBA anumang taon mula ngayon. And once again, supportahan po natin ang ating pambato na si Kai Sotto. Ang karangalan po na makukuha niya ay karangalan din po natin at siya po ay ating kababayan. Maraming salamat po.